nakakadiri na siyang hawakan, Kian. Amoy gamot at amoy kamatayan. Konting tiis na lang. Pabilis ng pabilis ang paglabo ng mga mata ng tangang yan. Kapag tuluyan na siyang nabulag at naideklarang baliw, mapapasatin na ang buong kumpanya. Wala nang Monteverde. Tayo na ang maghahari. Titiisin ko ang pagiging pabigat niya para sa huling pirma niya sa deed of transfer. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang mga salitang iyon mula sa maliit na voice recorder na nakatago sa ilalim ng mesa. Nakaupo si Leandro Lian Monteverde sa dulo ng mahaba at mamahaling hapagkainan. Sa harapan niya ay ang umuusok pang mangkok ng paborito niyang nilagang baka. Maingat itong inihanda ng kanyang asawang si Isela kaninang umaga. Ang mga kamay na humaplos sa kanyang mukha habang nag-aalok ng sabaw ay siya ring mga kamay na unti-unting pumapatay sa natitira niyang paningin. Walang luhang pumatak mula sa mga mata niyang binalot na ng hamog ng kadiliman. Tanging ang matinding panlalamig ng kanyang buong katawan ang naghudyat ng pagkadurog ng kanyang pagkatao. Namamanhid ang kanyang mga daliri habang mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Halos bumaon ang kanyang mga kuko sa makapal na kahoy. Ang lalamunan niya ay tila sinakal ng tinik na hindi malunok at hindi mailuwa. Ang tahanang ipinundar niya mula sa dugo, pawis at walang tulog na mga gabi sa pantalan ay biglang naging isang malamig at malawak na kabaong. Sa loob ng 9 na taon, sinamba niya ang babaeng ito. Binigyan niya ng marangyang buhay, inilayo sa kahirapang pareho nilang pinagmulan, upang sa huli ay nakawin lamang nito pati ang liwanag ng kanyang mga mata. Paano nagawang magtago ng isang demonyo sa likod ng mukha ng isang anghel? Hanggang saan aabot ang kasakiman ng babaeng binigyan niya ng buong mundo? Tila dinala siya ng malamig na ihip ng aircon pabalik sa isang maulan na umaga sa parke malapit sa baybayin. Habang nagpapahinga siya sa sementadong upuan, dahil sa matinding pagkahilo, isang batang babae na amoy sampagwita at araw ang lumapit sa kanya. Naramdaman niya ang maliit na kamay na humila sa laylayan ng kanyang mamahaling coat. Ang boses ng bata ay nanginginig, ngunit puno ng tapang nang bumulong ito. Binalaan siya nitong nakita nito ang magandang babaeng kasama niya na palihim na nagpatak ng kakaibang likido sa kanyang inuming tubig nang siya ay lumingon. Binaliwala niya iyon noon. Inisip niyang gawa-gawa lamang iyon ng isang paslit na marahil ay naghahanap lamang ng limos. Ngunit ngayon, ang mga inosenteng salita ng batang nagpakilalang amihan ang naging tanging sulo na nagbigay liwanag sa katotohanang matagal nang ibinabaon sa dilim ng mismong asawa niya. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mabibigat at pamilyar na yabag ng takong napapalapit sa komedor. Mabilis ngunit tahimik niyang inipit ang voice recorder sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ang kutsara at nagpanggap na kinakapa ang gilid ng mangkok. "Hon, bakit hindi mo pa inuubos ang sabaw mo?" Ang boses ni Isela ay matamis, malambing, tila isang nag-aalalang ina na walang ibang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang asawa. Naramdaman ni Lian ang pagdampi ng malalambot na daliri sa kanyang balikat, sinundan ng pabangong paborito niya. Ang pabangong siya mismo ang bumili mula pa sa Paris para sa anibersaryo nila. Medyo mainit pa, Isela, at medyo sumasakit na naman ang ulo ko. Parang lalong lumalabo ang paningin ko ngayon ni hindi ko na makita ang kulay ng sabaw. Mahinang sagot ni Lian. Pinipilit na patatagin ang kanyang boses at itago ang panginginig ng kanyang panga. Nakangiti siya habang nilalamon siya ng galit sa loob. Tumunog ang upuan nang umupo si Isela sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang palad at marahang pinisil. "Kawawa naman ang asawa ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, magpahinga ka na muna sa kumpanya. Ako na muna ang bahala kay Kian na magpatakbo ng mga negosyo natin. Hindi mo na kaya, Lian. Tingnan mo ang sarili mo. Kailangan mo na ng mag-aalalay sa bawat galaw mo. Pabigat ka na sa sarili mo. Paano ka pa makakapirma ng mga kontrata? Ayaw ko lang na kinakaawaan ka
ng mga board members natin at pag-isipan kanilang inutil. Kaya nga nandito ako, 'di ba? Para saluhin ang mga kahinaan mo. Inumin mo na itong bitamina mo para kahit paano ay makatulog ka ng mahimbing at mabawasan ang sakit. Naramdaman ni Lian ang malamig na baso ng tubig na idinikit sa kanyang kamay at ang dalawang maliliit na kapsula na inilagay sa kanyang palad. Mga laso na binalot sa salitang pag-aaruga. Tumango si Lian, nagpapakawala ng isang mapait na ngiti. Salamat, mahal ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Dahan-dahan niyang inilapit ang baso sa kanyang labi. Ngunit palihim niyang itinago ang mga kapsula sa ilalim ng kanyang dila. Pagkatapos uminom ng kaunting tubig, nagpanggap siyang lumunok ng malakas at nagpunas ng bibig. Inalalayan siya ni Aisela papunta sa kanilang malawak na silid-tulugan. Bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling para kay Lian. Ang paghinga ng kanyang asawa sa kanyang tabi ay nagbibigay sa kanya ng matinding pandidiri. Nang maramdaman niya ang lambot ng mamahaling kutsyon, dahan-dahan siyang humiga at ipinikit ang kanyang mga mata. Narinig niya ang pagpihit ng siradura ng pinto at ang paglayo ng mga yabag. Nang masigurong nag-iisa na siya, mabilis niyang iniluwa ang mga kapsula at itinago sa ilalim ng kanyang unan. Pinanatili niyang tahimik ang kanyang paghinga habang nakikiramdam sa paligid. Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto. Ang yabag ng sapatos na gawa sa balat na yon ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Pag-aari iyon ni Kian, ang lalaking itinuring niyang nakababatang kapatid, ang pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kumpanya. Naramdaman ni Lian ang paglubog ng kabilang gilid ng kama. Tulog na ba ang inutil? Bulong ng baritonong boses ni Kian. Nakarinig si Lian ng mahinang tunog ng pagdampi ng mga labi at hagik-gikan ng 2 taong nagtataksil sa harapan mismo ng kanyang pagiging bulag. Oo, tulog na. Teka, nag-vibrate ang phone mo. Malanding tugon ni Isela. Narinig ni Lian ang tunog ng pagkalikot sa telepono. Sino itong nag-text? Unknown number. Nakasulat, handa na ang mga papeles sa ospital. Bukas ng gabi ang sundo. Si Dr. Morales yan, mayabang na sagot ni Kian. Inayos na niya ang mga pekeng mental health records ni Lian. Nakasaad doon na delikado na siya sa sarili niya at sa ibang tao. Bukas, dadamputin na siya ng mga tauhan ko at ikukulong sa White Room sa pasilidad nila. Walang sino man ang makakadalaw sa kanya roon. Tapos na ang problema natin, Gisela. Magiging malaya na tayo kasama ang bilyon-bilyong pera ng mga Monteverde. Pinanatili ni Lian na pantay ang kanyang paghinga kahit na nag-aapoy sa galit ang kanyang buong dibdib. Ang lalaking itinuring niyang kadugo at ang babaeng sinumpaan niya sa harap ng altar ay nagbubunyi sa kanyang napipintong kamatayan at pagkawala ng katinuan. Biglang natahimik ang dalawa. Narinig ni Lian ang mahinang pagkalampag ng isang maliit na kahon ng bakal. Sinundan ito ng tunog ng pagtanggal ng takip ng isang maliit na bote ng salamin. Sigurado ka bang hindi siya gigising habang itinuturo ko ito? Tanong ni Kian. Ang boses ay seryoso at malamig. Napakalapit sa tainga ni Lian. Pampatulog lang yan na may halong matapang na pampamanhid ng nerves niya. Walang awang sagot ni Aisela. Para bukas, kapag kinuha na siya ng mga ambulansya, hindi siya makakapanlaban, hindi makakapagsalita, at tuluyan ng magmumukhang nawawala sa sarili kapag nagpupumiglas. Bilis na, iturok mo na bago pa gumalaw. Naramdaman ni Lian ang paglapit ng 2 anino sa kanyang higaan. Hinaharangan ang maliit na sinag ng ilaw na nakakapasok pa sa kanyang malabong paningin. Ang amoy ng rubbing alcohol ay mabilis na humalili sa pabango ni Aisela. May kung anong basa at malamig na bulak ang idinampi sa gilid ng kanyang leeg, eksakto sa ugat na tumitibok. Wala siyang makita kundi kadiliman, ngunit malinaw na malinaw niyang nararamdaman ang bawat segundo ng pagtataksil ng mga taong pinakamamahal niya. Wala siyang laban.
Nakakulong siya sa sarili niyang katawan na pilit nilang pinaparalisa. Isang matalim at manipis na dulo ng bakal ang dahan-dahang tumusok sa kanyang balat, naghahanap ng daan patungo sa kanyang dugo. Ang lamig ng bakal sa kanyang balat. Bago pa man bumaon ng tuluyan ang karayom sa kanyang laman, isang matalim at nakakabinging sirena ng fire alarm ang yumanig sa buong mansyon, bumabasag sa katahimikan ng gabi. Nagkukumahog na inilayo ni Kian ang kanyang tayong kamay na iwan ang maliit na kalmot sa leeg ni Lian. "What the hell is that? Check the hallway, Kian. Baka may sumusunog na sa bahay." Ang boses ni Yaisela ay puno ng gulat at takot. Narinig ni Lian ang mabilis na pagtakbo ng dalawa palabas ng kwarto, kasunod ang malakas na pagsara ng pinto. Ito na ang tanging pagkakataon niya. Kahit nahihilo at umiikot ang paningin, pinilit ni Lian na bumangon mula sa kama. Kinapa niya ang malamig na pader, dumaan sa likod ng malaking cabinet kung saan may lihim na pintuan patungo sa hagdanan ng mga kasambahay. Bawat hakbang pababa ay tila pag-akyat sa kalbaryo, habang ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa takot na maabutan ng sarili niyang mga tauhan na nabayaran na ng kanyang asawa. Ibinaba niya ang kanyang dignidad, nagtago sa mga anino ng sarili niyang tahanan. Sa madilim na bahagi ng likod ng mansyon, malapit sa lumang gate, isang nanginginig na kamay ang humila sa kanyang braso. "Sir Lian, dito po," bulong ni Attorney Nick, ang nag-iisa at pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya. Isinakay siya nito sa isang luma at kinakalawang na sasakyan na malayo sa mga paboritong luxury cars ng bilyonaryo. "Ako po ang nag-activate ng alarm mula sa main control panel. Kailangan nating umalis ngayon din bago nila mapagtanto na nawawala kayo sa kwarto." Habang umaandar ang sasakyan palayo sa kanyang kumikinang na imperyo, ipinaliwanag ng abogado ang mapait na plano. Pinaandar nito ang isa sa mga sasakyan ni Lian patungo sa isang matarik na bangin sa kabilang bayan upang palitawin na naaksidente ang bilyonaryo at nahulog sa dagat. Ipinaalala ni Nick na wala silang kalaban-laban sa ngayon. Kontrolado ni Yaisela ang mga autoridad sa kanilang presinto at hawak nito ang mga pekeng medical records na magpapatunay na nababaliw na si Lian. Kung magpapakita siya ngayon sa lipunan sa ganoong kahinang pisikal na kalagayan, madali siyang maikukulong sa pasilidad ng mga may diferensya sa pag-iisip bago pa man sila makapag-file ng kaso sa korte. Kailangan muna niyang maging isang patay na tao, isang alaala na lamang habang nililikom ng abogado ang mga matitibay na ebidensya para pabagsakin ng kanyang asawa. Ibinaba siya ni Nick sa isang madilim at masukal na eskinita malapit sa daungan ng Puerto Between. Ito ang lugar kung saan siya nagsimula bilang isang hamak na kargador. Ang lugar na pag-aari ng kanyang kumpanya, ngunit hindi niya kailanman nilingon simula nang yumaman. Nangako ang abogado na babalikan siya matapos mailipat ang mga natitirang pondo sa isang ligtas na account na hindi makikita ni Yaisela. Umalis ang sasakyan, iniiwan si Lian sa gitna ng walang awang pagbuhos ng ulan. Ang malamig na tubig ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat na sanay sa init ng mamahaling tela. Dahil sa matinding epekto ng huling gamot na inihalo sa kanyang sabaw, tuluyan nang nagdilim ang kanyang paningin. Wala siyang makita kundi mga malabong anino at umiikot na mga hugis sa gitna ng bagyo. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon, kinakapa ang mga basang pader na amoy ihi at nabubulok na isda. Ang Leandro Monteverde na dating naglalakad sa mga red carpet at kumikinang na marmol na sahig ay ngayon ay naghuhumiyaw sa sakit habang natatapakan ng mga bubog at matutulis na bato sa putikan. Nadulas siya at bumagsak ng patiwarik sa isang mabantot na kanal. Wala siyang lakas upang bumangon, walang sumaklolo, walang nakakakilala sa bumagsak na hari ng daungan. Sa gitna ng kanyang panginginig at matinding pagkaawa sa sarili, habang hinahayaan ng ulan, natakpan ang kanyang mga luha, naramdaman niya ang isang maliit at magaspang na kamay na mahigpit na humawak
sa kanyang duguang braso. Hala, kawawa naman po kayo. Isang pamilyar at inosenteng tinig ang bumasag sa lamig ng gabi. Naamoy ni Lian ang pamilyar na amoy ng sampagita sa gitna ng amoy ng basura. Ito ang bata sa parke, si Amihan. Lumuhod ang bata sa putikan ng walang pag-aalinlangan. Gamit ang laylayan ng kanyang kupas at basang damit, maingat at matiyagang pinunasan ni Amihan ang makapal na putik sa mukha at malalabong mata ng bilyonaryo. Isang simpleng kilos ng pagmamalasakit na hindi kailanman naibigay ng babaeng pinakasalan niya. Inalalayan siya ng bata patayo. Ibinabaling ang mabigat niyang timbang sa maliit nitong balikat. Habang naglalakad sila ng dahan-dahan, narinig ni Lian ang mabibigat na kalansing ng napakaraming barya mula sa bulsa ni Amihan. Isang katanungan ang mabilis na nabuo sa isip ng lalaki. Bakit may dalang ganoon karaming barya? Ang isang paslit sa ganito kaalanganing oras ng gabi sa isang napakapanganib na lugar, dinala siya ni Amihan sa dulo ng isang masikip at madilim na eskinita. Narinig niya ang pagtulak ng bata sa isang maingay at lumang pintong kahoy na tila anumang oras ay bibigay na. Pumasok sila sa isang maliit at masikip na espasyo kung saan amoy tuyo at uling ang hangin. Ngunit bago pa man siya makapagpasalamat o makahinga ng maluwag, isang boses ng babae ang sumalubong sa kanila na parang sampal. Amihan, saan ka ba galing na bata ka? At basang-basa ka ng ulan. Ang tinig ay matalim, mabilis, ngunit mababakas ang matinding pagod. Biglang tumigil ang pagsasalita nito nang mapansin ang kanyang presensya. At, sino ang pulubing yan? At bakit mo dinala rito sa loob ng bahay natin? Ang boses na puno ng galit at pait sa buhay. Amihan, ano ba ang pumasok sa isip mo at nag-uwi ka ng estranghero? Hindi tayo charity ward. Halos wala na nga tayong isubo. May sakit pa ang pamangkin mo. Paalisin mo ang lalaking yan bago pa tayo mapahamak. Ang matalim na tinig ng babae ay tumagos sa malamig na hangin ng maliit na barong-barong. Kahit nanlalabo ang paningin ni Lian at tanging mga anino lamang ang kanyang naaaninag, malinaw niyang nararamdaman ang bigat ng paghihirap na nakadagan sa balikat ng nagsasalita. Naamoy niya ang pinaghalong pawis, pampaalis ng lamig na menthol at ang amoy ng lumang kahoy na nabasa ng ulan. Narinig niya ang panginginig ng boses ng batang si Amihan habang pilit nitong ipinagtatanggol ang kanyang presensya. Ate Mika, maawa ka po. Basang-basa siya ng ulan at may sugat sa braso. Papatayin po siya sa labas kung itataboy natin siya. Kahit ngayong gabi lang po sana. Hindi pwede, Amihan. Tingnan mo nga ang lagay natin. Pati ang bubong natin ay tumutulo. Saan natin siya patutuluyin? Wala tayong maipapakain dyan. Ang pagkadismaya at pagod sa tinig ni Mika ay hindi maitago. Ito ang mga sandaling sinusubok ang nalalabing pagkatao ng isang Leandro Monteverde. Sa buong buhay niya bilang bilyonaryo, sanay siyang naguutos, sanay siyang tinitingala, at sanay siyang bumibili ng pabor gamit ang kanyang tseke. Ngunit ngayon, wala siyang kapangyarihan, wala siyang yaman, wala siyang paningin. Unti-unting bumigay ang kanyang mga tuhod. Ang lalaking dating nagmamay-ari ng buong daungan ay tahimik na lumuhod sa magaspang at basang sahig na kawayan. Pakiusap. Nabasag ang boses ni Lian. Isang tunog na hindi niya kailanman inakalang lalabas sa kanyang lalamunan. Huwag niyo akong itaboy. Kahit sa isang maliit na sulok lang. Ninakawan ako at wala akong mapuntahan. Wala akong makita. Leon. Leon ang pangalan ko. Isang mahaba at nakakabinging katahimikan ang namayani sa loob ng maliit na bahay. Tanging ang walang awang pagbagsak ng ulan sa manipis na yero ang naririnig. Naramdaman ni Lian ang mabibigat na pagbuntong hininga ng babaeng nagngangalang Mika. Sa kabila ng pagiging palaban at matapang,
Hindi nito kayang sikmurain ang kaawa-awang kalagayan ng isang bulag na lalaking nakaluhod sa harapan niya, duguan at nanginginig sa ginaw. Makalipas ang ilang sandali, narinig ni Lian ang yabag nito papalapit sa kanya. Isang basang-basahan na amoy murang sabong panlaba ang idinampi ng marahas, ngunit may pag-iingat sa kanyang duguang pisngi. Pambihira naman dumagdag ka pa sa iisipin ko. Umupo ka nga riyan at baka magkasakit ka pa, lalo tayong walang pampagamot. Ang inis na bulong ni Mika, ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy sa paglilinis ng mga sugat ng lalaking nagpakilalang Leon. Ibinigay niya rito ang isang lumang kamiseta na pilit inunat mula sa pagkakatupi, marahil ay pag-aari ng isang yumaong kaanak, at inutusang magpalit sa likod ng manipis na kurtinang nagsisilbing dibisyon ng maliit na espasyo. Sa halip na mainis sa magaspang na pag-uugali ng babae, isang kakaibang ginhawa ang naramdaman ni Lian. Walang kaplastikan, walang nakatagong motibo. Dito sa loob ng butas-butas na barong-barong, siya ay isang hamak na tao lamang na nangangailangan ng tulong, hindi isang bilyonaryong gatasan ng pera. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nakasandal sa malamig at manipis na dingding. Dinadama ang pagod ng kanyang tumatakas na kaluluwa. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng isang mabigat at garalgal na paghinga. Nagising si Lian mula sa mababaw na pag-idlip. Narinig niya ang mabilis na pagkaluskos ng banig at ang natatarantang boses ni Mika. "Santi! Anak, huminga ka ng malalim. Tumingin ka kay mama. Sige na. Amihan. Kunin mo yung natitirang gamot sa maliit na bote. Bilisan mo." Nanginginig at puno ng takot ang boses ni Mika. Narinig ni Lian ang mabilis at nagkukumahog na paghahalungkat ng bata sa isang kahon ng sapatos. Ngunit ang sumunod na salita ni Amihan ay tila isang malakas na suntok sa sikmura. "Ate, wala na pong laman. Ubos na po kahapon pa." Isang nakakabinging hagulgulang pinakawalan ni Mika. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay puno ng kawalan ng pag-asa at matinding panlulumo. Niyakap niya ng mahigpit ang nanginginig na katawan ng batang si Santi na pilit na humihabol ng hininga. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Lian ang sarili niyang kahinaan. Ang lalaking kayang bumili ng buong ospital gamit ang isang pirma ay walang magawa ngayon, kundi makinig sa pag-aagaw buhay ng isang inosenteng bata. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ang kayamanan niya ay naging walang kwenta sa loob ng barong-barong na ito. Wala nang masasakit pa sa isang ina kaysa sa makitang naghihirap ang kanyang anak, at wala siyang magawa dahil sa pagkakait ng tadhana. Sa gitna ng kadiliman at pag-iyak, naramdaman ni Lian ang matinding hampas ng malamig na hangin na may dalang ambon. Pumapasok ito mula sa isang malaking butas sa sirang yero ng dingding, direktang tumatama sa manipis na banig kung saan nakahiga ang pamilya. Walang atubili, dahan-dahang inusog ni Lian ang kanyang sarili palapit sa butas. Pinilit niyang iupo ang kanyang likod laban sa malamig at basang pader upang harangan ang malupit na hangin gamit ang kanyang sariling katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang binabayo ng ulan ang kanyang likuran. Tahimik na iniaalay ang kakaunting init na mayroon siya para sa batang hindi man lang niya kaano-ano. Habang pilit na pinapatahan ni Mika ang kanyang anak, isang kakaibang ingay ang kumuha sa atensyon ni Lian. Mula sa labas ng manipis nilang dingding, naririnig niya ang mabigat at mabagal na pag-ugong ng isang makina ng sasakyan. Ang mga gulong nito ay marahang gumagapang sa basang semento ng makipot na eskinita. Hindi iyon karaniwang sasakyan ng mga nakatira sa pantalan. Ang tunog nito ay pamilyar. Tila isang mamahaling itim na sasakyan na pilit tinatago ang presensya sa gitna ng gabi. Hinahanap ba agad siya ng mga tauhan ni Isela? Pinigilan ni Lian ang kanyang paghinga habang nakikiramdam, hanggang sa unti-unting lumayo ang tunog ng makina patungo sa kabilang kanto. Nang bahagyang kumalma ang paghinga ni Santi at nakatulog ito sa sobrang pagod, naiwan ang nakakabinging katahimikan sa loob ng bahay. Unti-unting luminaw ang malabong paningin ni Lian
dahil sa paglipas ng epekto ng lason sa pamamagitan ng natitirang sinag ng ilaw mula sa poste ng kalsada na aninag niya ang anino ni Mika. Nakita niyang dahan-dahang tumayo ang babae at marahas na pinunasan ang kanyang mga luha. Mayroon itong binuksang isang lumang kahoy na aparador. Napakuyom ang mga panga ni Lian nang makita niyang kinuha ni Mika ang isang lumang patalim mula sa ilalim ng mga nakatuping damit. Isinilid iyon ng babae sa loob ng kanyang kupas na jacket. Bakas sa kanyang mga paggalaw ang matinding desperasyon ng isang inang handang isugal ang sariling buhay at kaluluwa, makahanap lamang ng pambili ng gamot. Amihan, ilak mo ang pinto. Huwag kayong lalabas. Hahanap lang ako ng pera. Malamig at pilit na pinatatag na bulong ni Mika bago dahan-dahang lumabas sa gitna ng unos. Ang kislap ng patalim sa gitna ng dilim bago pa man maihakbang ni Mika ang kanyang mga paa palabas ng pinto. Isang malamig ngunit matipunong kamay ang mahigpit na pumigil sa kanyang braso. Nilingon niya ang lalaking tinawag ang sarili bilang Leon. Mula sa bulsa ng sirang pantalon nito, dahan-dahang inilabas ni Lian ang isang mabigat na gintong relo na tanging natira sa kanyang pagkatao. Kinapa niya ang nanginginig na palad ng babae at mariing isinilid ito. Isang lamo ito, mahinang utos ni Lian. Ang boses ay pilit pinatatag sa gitna ng kanyang kahinaan. Ito na lang ang natitira sa akin. Ginto yan. Sapat na yan para sa gamot ng anak mo at bilang bayad sa upa ko. Sa pagtuloy dito, ibitaw mo na ang patalim, Mika. Hindi ganyan ang tamang paraan para iligtas ang pamilya. Naramdaman ni Lian ang panginginig ng mga daliri ni Mika habang kinakapan nito ang malamig na bakal ng relo. Narinig niya ang pigil na paghikbi ng babae bago nito ibinaba ang patalim sa ibabaw ng lumang mesa. Walang salitang lumabas sa bibig ni Mika. Tanging ang mabilis nitong paghakbang palabas ng pinto upang dalhin ang relo sa pinakamalapit na sanglaan bago pa tuluyang sumuko ang puso ng kanyang anak. Kinabukasan, nagising si Lian sa isang pamilyar na amoy na matagal na niyang hindi nalalanghap simula nang maging bilyonaryo siya. Ang matapang at maalat na amoy ng pinipritong tuyo. Ngunit ang tahimik na umaga ay mabilis na binasag ng isang matinis at mapangutyang boses mula sa labas ng manipis na dingding ng bahay. Aba, aba, aba. Totoo nga ang tsismis. Ang boses ay pag-aari ng isang ginang na tila isinilang upang manghimasok sa buhay ng may buhay. Narinig ni Lian ang mabilis na paglapit ng mga yabag nito sa kanilang pintuan. Mika, rinig na rinig ko ang mga boses ng lalaki rito kagabi ah. Nag-uwi ka pala ng pabigat na inutil para gawing kabit? Wala na nga kayong makain. Hindi mo pa mabayaran ang utang mo sa tindahan ko. Tapos nag-aalaga ka pa ng bulag na kalaguyo. Ano yan? Pampalipas lamig mo sa gabi. Nakakadiri ka. Nakuyom ni Lian ang kanyang mga kamao. Kahit kailan, wala pang nangahas na tawagin siyang inutil. Sanay siyang yumuyuko ang lahat sa kanyang harapan. Akmang tatayo siya upang harapin ang walang hiyang kapitbahay nang marinig niya ang malakas na pagbagsak ng sandok sa ibabaw ng kawali. Mabilis na lumabas si Mika, ang boses ay kasing talim ng patalim. Huwag mo akong simulan, Aling Marites. Mas mabuti nang mag-uwi ng bulag na walang kakayahang manakit at walang tinatapakan kaysa maging tulad mong bukas, ang mga mata, pero bulag sa katarungan. At huwag mong isumbat sa akin ang utang ko dahil babayaran ko yan. Hindi tulad ng pondo ng asosasyon natin na pilit mong ibinubulsa para ipangmahjong. Umalis ka sa tapat ng bahay ko bago ko ipasuri sa kapitan ang mga peking resibo mo. Natahimik ang buong eskinita. Narinig ni Lian ang pautal-utal na pag-ungol ng kapitbahay at ang mabilis nitong paghakbang palayo dahil sa matinding pagkapahiya. Sa loob ng madilim na sulok ng bahay, ibinaba ni Lian ang kanyang ulo. Napangiti siya ng mapait. Sa loob ng kanyang malawak na mansyon, lahat ng tao ay sumasang-ayon sa kanya dahil sa takot at pera. Ngunit dito, isang babaeng halos walang-wala
ang handang makipag-away at ipagtanggol ang kanyang dignidad nang walang hinihinging kapalit. Isang kakaibang init ang namuo sa kanyang dibdib, isang uri ng paggalang na unti-unting lumulusaw sa yelo ng kanyang puso. Nang bumalik si Mika sa loob, tahimik nitong inihain ang pagkain sa ibabaw ng maliit na mesa. Inalalayan nito si Lian na makaupo. Naramdaman ni Lian ang paglapag ng isang pinggan sa kanyang harapan at ang pagdampi ng isang buong piraso ng pritong isda sa kanyang kanin. "Kumain ka na, Leon. Huwag mo nang intindihin ang matandang yon," malumanay na sabi ni Mika, malayong malayo sa palaban nitong tinig kanina. "Kayo, kumain na ba kayo?" tanong ni Lian habang kinakapa ang kutsara. "Oo, busog na ako. Kumain na kami ni Amihan kanina, habang natutulog ka pa. Ubusin mo yan para bumalik ang lakas mo," sagot ni Mika. Ngunit dahil sa pagkawala ng kanyang paningin, mas naging matalas ang pandinig ni Lian. Sa gitna ng katahimikan ng kanilang pag-uusap, malinaw na malinaw niyang narinig ang malalim at mahabang pag-ungol ng walang lamang sikmura ni Mika. Natigilan si Lian, kinagat niya ang kanyang ibabang labi habang dahan-dahang hinihiwa ang isda gamit ang kutsara. Ibinigay ng babaeng ito ang nag-iisang piraso ng ulam para sa kanya, habang ito ay nagtitiis sa gutom. Isang matinding kurot sa puso ang naramdaman ng bilyonaryo. Wala siyang sinabi, ngunit tahimik siyang nangako sa sarili na ibabalik niya ang lahat ng kabutihang ito ng libu-libong beses kapag nakabawi siya. Upang patunayang hindi siya ganap na pabigat, nakiusap si Lian kay Amihan na iabot sa kanya ang sirang radyo ng pamilya na matagal nang hindi umaandar. Gamit ang kanyang matalas na pandinig at alaala ng pagiging isang mahusay na inhinyero noong kanyang kabataan, kinapa niya ang mga sirang linya at maluwag na tornilyo. Makalipas ang ilang minuto ng maingat na pagkalikot, ang magulong alingawngaw ng sirang istasyon ay napalitan ng isang malinaw at masayang awitin. Narinig niya ang masiglang pagpalakpak ni Amihan at ang mahinang halakhak ng batang si Santi. Para kay Lian, ang halakhak na yon ay mas masarap pakinggan kaysa sa tunog ng daan-daang milyong pisong pumapasok sa kanyang bank account. Ngunit habang kinakapa niya ang ilalim ng maliit na mesa upang hanapin ang isang nahulog na tornilyo, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang kakaibang piraso ng plastik. Isang lumang ID card ang nakadikit sa ilalim ng kahoy gamit ang makapal na tape. Dahan-dahan niyang kinapa ang mga nakaumbok na letra sa ibabaw nito. Hindi niya mabasa dahil sa kawalan ng paningin, ngunit ang hugis at tigas nito ay nagdulot ng katanungan sa kanyang isip. Kaninong pagkakakilanlan ang sadyang itinago sa ganoong kalalim at kadilim na bahagi ng bahay? Pagsapit ng gabi, napansin ni Lian na hindi na kasing bigat ang kanyang mga talukap. Ang epekto ng lason ay unti-unti nang humuhupa mula sa kanyang sistema. Mula sa purong itim, nagsimula siyang makaaninag ng mga hugis at liwanag. Inangat niya ang kanyang paningin patungo sa kabilang dulo ng maliit na kwarto. Ang una niyang nakita ng malinaw pagkatapos ng mahabang panahon sa dilim ay hindi ang kanyang kayamanan, kundi ang mukha ni Mika. Nakayuko ang babae sa ilalim ng kumukurap na dilaw na ilaw ng bumbilya. Ang balikat nito ay nangihina habang tahimik at walang awang sinusuri ang isang patong ng mga bayarin mula sa ospital. Walang tinig na lumalabas sa bibig ni Mika, ngunit nakita ni Lian ang walang patid na pag-agos ng mga luha nito mula sa mapupungay at pagod na mga mata. Ang mga luhang bumabagsak sa papel, habang balot pa ng hamog ang buong eskinita at mahimbing pang natutulog ang mag-anak sa ibabaw ng manipis na banig. Tahimik na bumangon si Lian. Hindi na purong itim ang kanyang nakikita. Unti-unti nang bumabalik ang anino at hugis ng mga bagay sa kanyang paligid, sapat upang makapaglakad siya nang mag-isa palabas ng pinto nang hindi nakakabangga. Dala ang ilang pirasong barya na hiniram niya mula sa maliit na alkansya ni Amihan. Tinunton niya ang isang pampublikong telepono sa kanto
nakalawangin at tila inabandona na ng panahon. Isiningit niya ang mga barya sa loob ng makina at pinindot ang numero ng nag-iisa niyang kakampi. Sumagot ang kabilang linya ng may halong pag-aalala. Mababa at mabilis ang mga salitang binitawan ni Lian. Inutusan niya si Attorney Nick na gumamit ng isa sa mga nakatagong pondo ng kumpanya at ipadaan ito sa isang kilalang institusyon ng kawanggawa. Ang utos ay malinaw at hindi mababawi. Bayaran ng buo ang operasyon ng batang si Santi sa lalong madaling panahon nang walang iniiwang bakas ng pangalan ng mga Monteverde. Ibinaba niya ang telepono bago pa man makapagtanong ang abogado tungkol sa sarili niyang kalagayan. Para kay Lian, mas mahalagang madugtungan ang buhay ng bata kaysa asikasuhin ang paghihiganti niya kay Waisela sa mga oras na yon. Pagbalik niya sa barong-barong, naabutan niya si Amihan na maagang nag-aayos ng mga nakakalat na papel at resibo sa ibabaw ng maliit na mesa. Habang tinutulungan niya ang bata, nahagip ng kanyang nanlalabong paningin ang isang gusot na resibo ng gamot para sa puso. Ngunit ang umagaw sa kanyang atensyon ay ang mga letrang nakasulat gamit ang asul na tinta sa likuran nito. Isang address ng isang pampublikong sementeryo sa dulo ng lungsod, kasama ang isang tiyak na numero ng block at lote. Isang malamig na katanungan ang bumalot sa kanyang isipan. Bakit isusulat ng isang desperadong ina ang lokasyon ng isang puntod sa mismong resibo na nagbibigay buhay sa kanyang anak? Upang iwasan ang bumibigat na hangin, dahan-dahang nagtanong si Lian habang kinakapa ang gilid ng mesa. Tinanong niya kung bakit ganoon na lamang ang talim ng dila at galit ng kapatid nito sa tuwing nababanggit ang mga taong may salapi at kapangyarihan. Tumigil si Amihan sa pagliligpit. Ang inosenteng tinig ng bata ay napalitan ng isang mapait na kalungkutan na hindi akma sa kanyang murang edad. Ikinuwento nito na ang kanilang ama ay isang tapat at masipag na kargador sa pinakamalaking daungan ng Puerto Between. Namatay ito 3 taon na ang nakalilipas ng bumigay ang lumang kable ng isang crane at bumagsak ang ton-toneladang kargamento. Ipinaglaban ni Mika ang hustisya at ang nararapat na kabayaran mula sa kumpanya. Ngunit ipinagtabuyan lamang sila. Sinisi ng mga nakatataas ang kanilang ama. Pinalabas na hindi nito isinuot ang tamang kagamitang pangkaligtasan upang makatipid ang kumpanya sa pagbabayad ng danyos. At ang pangalan ng kumpanyang dumurog sa pamilya ni Mika, ang kumpanyang nagkait sa kanila ng hustisya, ay walang iba kundi ang Monteverde Logistics. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Lian. Ang bawat salitang binitawan ni Amihan ay kasing bigat ng mga konkretong bumagsak sa ama ng mga ito. Naalala niya ang araw na yon. Nakaupo siya sa kanyang malambot at umiikot na silya. Pumipirma ng mga kontrata habang inilalatag ni Kian ang ulat ng aksidente. Pinirmahan niya ang pagbasura sa reklamo ng mga pamilya dahil pinaniwalaan niya ang kasinungalingan ng kanyang kanang kamay na kasalanan, iyon ng mga trabahador. Gumuho ang kanyang pagkatao. Ang pamilyang nag-alay ng nag-iisang tuyo at nagpatuloy sa kanya sa gitna ng bagyo ay ang mismong pamilyang pinatay niya sa gutom at kawalan ng katarungan dahil sa kanyang kapabayaan bilang isang pinuno. Pagsapit ng gabi, umuwi si Mika mula sa maghapong paglalako ng mga kakanin. Halos kaladkarin na ang sariling mga paa sa sobrang pagod. Nakatulog ito nang nakaupo sa tabi ng natutulog na si Santi. Ang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga braso sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahang lumapit si Lian. Tinitigan niya ang babae sa ilalim ng aandap-andap na ilaw. Nakita niya ang mga magaspang na kamay ni Mika, puno ng kalyo at maliliit na sugat mula sa walang katapusang paghahanap buhay. Inilapit ni Lian ang kanyang nanginginig na palad, hindi upang hawakan ng babae, kundi upang idampi sa hangin na nakapaligid sa mga kamay nito. Tahimik at walang boses na humingi ng tawad ang bilyonaryo. Isang dalisay na pagsisisi na hindi kailanman mababayaran ng lahat ng ginto sa kanyang mga bangko. Kinabukasan ng umaga,
Naaninag ni Lian si Mika na nakaupo sa labas ng pinto, matiyagang kinukusot ang mga damit na isinuot niya noong gabing iligtas siya ng mga ito. Narinig niya ang ritmo ng paghampas ng mga basang tela sa semento, ngunit biglang huminto ang mga paggalaw ng babae mula sa nakatagong bulsa ng maruming coat na isinuot niya nang tumakas siya sa mansyon. May nahulog na isang mamahaling piraso ng tela. Isang itim na panyong gawa sa purong seda. Kinuha ito ni Mika at pinagmasdan ng maigi. Sa gilid ng panyo ay nakaborda ang mga inisyal na ginto, LM, na napapaligiran ng tanyag na sagisag ng isang angkla na nakapulupot sa isang lubid, ang mismong logo ng Monteverde Logistics na nakatatak sa mga uniforme ng mga taong nagtaboy sa kanya mula sa punong tanggapan nito. Mabilis na tumayo si Mika. Pumasok siya sa loob ng bahay at lumapit kay Lian. Wala na ang lambot at pag-aalala sa mukha nito. Ang labi ng babae ay namumutla at ang kanyang paghinga ay mabigat at nanginginig sa matinding emosyon. Hinarap niya si Lian hawak ang panyo. "Leon, saan mo nakuha ito?" Ang boses ni Mika ay kasing lamig ng yelo at puno ng pagbabanta. Ipinakita niya ang bordang logo sa harap ng nanlalabong paningin ng lalaki. "Ito ang tatak ng mga demonyong pumatay sa tatay ko." Ang nanlilisik na mga mata ni Mika. Nanlamig ang buong katawan ni Lian. Kinapa niya ang panyo mula sa nanginginig na kamay ni Mika. Nagpanggap na naguguluhan at takot. Ibinaba niya ang kanyang ulo, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. "Patawad, Mika," garalgal na sagot ni Lian. Ginagamit ang kanyang kahinaan bilang kalasag. "Ninakaw ko yan sa isang mayamang lalaki na nakabangga ko sa kalsada bago tuluyang nagdilim ang paningin ko. Akala ko pamunas lang na pwedeng ibenta o ipalit ng pagkain." Isang mahabang pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Mika. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng awa at pagkadismaya. Kinuha niya ang panyo mula sa lalaki at itinapon yun sa lumang basurahan. "Kahit kailan, Leon, huwag na huwag mong uulitin yan. Kahit mamatay tayo sa gutom, hindi tayo magnanakaw. Ang dangal na lang natin ang nag-iisang yaman na hindi nila pwedeng kunin. Tandaan mo yan." Tumango si Lian. Tahimik na tinatanggap ang pangaral ng isang babaeng mas mayaman pa ang kaluluwa kaysa sa lahat ng bilyonaryong nakilala niya. Ngunit bago pa man madugtungan ang kanilang usapan, isang ginang na nakasuot ng uniforme ng munisipyo ang kumatok sa kanilang bukas na pintuan. Iniabot nito ang isang selyadong sobre mula sa ospital na nag-aasikaso sa kondisyon ni Santi. Nanginginig ang mga daliri ni Mika habang pinupunit ang gilid ng sobre. Habang binabasa niya ang laman ng liham, unti-unting lumaki ang kanyang mga mata. Binalot siya ng matinding pagkabigla bago tuluyang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig. Tumulo ang kanyang mga luha ng walang pigil. "Ate, bakit po?" Kinakabahang tanong ni Amihan habang inaalalayan ang kapatid. Bayad na ang buong operasyon ni Santi," humahagulgol na sagot ni Mika. Ang boses ay puno ng kagalakan na matagal na niyang hindi naramdaman. May isang anonymous donor mula sa isang charity foundation ang sumagot sa lahat ng gastusin sa ospital. Inischedule na nila ang operasyon bukas na bukas din. Sa sobrang tuwa at pag-apaw ng emosyon, hindi na napigilan ni Mika ang kanyang sarili. Tumayo siya at walang pag-aalinlangang niyakap nang mahigpit si Lian. Isang yakap na puno ng pasasalamat sa kalawakan. Isang yakap na naghahanap ng karamay sa kanyang lubos na kaligayahan. Nabigla si Lian sa biglaang pagdampi ng katawan ng babae. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin ng ilang segundo bago dahan-dahang gumalaw upang ibalot sa maliit na baywang ni Mika. Ipinikit ni Lian ang kanyang mga mata. Inilapat niya ng maingat ang kanyang baba sa tuktok ng ulo ng babae. Naamoy niya muli ang pamilyar at nakakapanatag na halimuyak ng sampagita at murang sabon mula sa buhok ni Mika. Sa gitna ng madilim at masikip na barong-barong,
Natagpuan ng hari ng daungan ang pinakamayaman at pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Isang tahimik at dalisay na kilig ang namuo sa kanilang pagitan, nagbubura sa lahat ng sakit ng kahapon. Mula sa mainit na yakap sa loob ng barong-barong, ang hangin sa pinakamataas na palapag ng mansyon ng mga Monteverde ay kasing lamig ng yelo at puno ng lason. Walang bakas ng pagluluksa sa loob ng marangyang silid. Nakasuot ng pulang damit si Isela habang umiinom ng mamahaling alak, nagdiriwang sa inakalang pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit ang kanyang pagngiti ay biglang pinutol ng matinding pagmumura ni Kian mula sa harap ng nakabukas na laptop. Wala, Isela. Simot ang mga offshore accounts. Galit na inihampas ni Kian ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng mesa. Zero balance. Inilipat ng abogadong si Nick ang lahat ng pondo sa isang nakalak na trust fund bago pa man natin makuha ang pirma ni Lian. Bumagsak ang baso mula sa kamay ni Isela. Nagkadurog-durog ang salamin sa ibabaw ng makintab na marmol na sahig. Namumutla ang kanyang mukha sa tindi ng galit at kaba. Naisip niyang kung nagawang itago ng abogado ang pera, malaki ang posibilidad na plinano ni Lian ang pagtakas mula sa sinunog na sasakyan. Hindi siya papayag na matalo sa larong siya ang nag-umpisa. Agad siyang kumuha ng telepono at tinawagan ang pinakamahal at pinakamagaling na pribadong investigador sa lungsod upang hanapin ang bangkay o ang buhay na si Leandro Monteverde. Lumipas ang ilang araw ng walang tigil na paghahanap. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang pumasok sa opisina ni Isela. Ibinagsak nito ang isang brown na sobre sa ibabaw ng mesa. Ayon sa investigador, may nahanap silang resibo mula sa sanglaan malapit sa daungan ng Puerto Bituin na nagtutugma sa isang mamahaling relos na pag-aari ni Lian. Walang pasabing hinablot ni Isela ang mga laman ng sobre. Mula roon, lumabas ang isang malabong litrato na palihim na kinuhanan mula sa malayo. Sa kabila ng kalabuan nito, malinaw na nakita ni Isela ang pamilyar na bulto ng isang lalaking nakasuot ng lumang kamiseta, nakaupo sa labas ng isang butas-butas na barong-barong. Sa tabi nito ay isang babaeng nag-aabot ng pinggan ng pagkain. Unti-unting nag-iba ang anyo ng mukha ni Isela. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang mapanukso at demonyong nangiti. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi habang tinititigan ang babae sa litrato. Buhay ang hayop at nakahanap pa yata ng bagong laruan sa tambakan ng basura. Ang malupit na ngiti ng isang ahas. Hindi nagtagal ang payapang umaga sa loob ng munting barong-barong. Ang hangin na dating amoy dagat at piniritong tuyo ay biglang napalitan ng masangsang na amoy ng mamahaling kolon na humalo sa baho ng kanal. Mula sa siwang ng bintana, nakita ni Mika ang dahan-dahang paghinto ng dalawang itim na van sa bukana ng masikip na eskinita. Bumaba ang 4 na lalaking may malalaking katawan. Suot ang mga leather jacket na tila hindi alintana ang init ng panahon. At may mga matang puno ng masamang balak na naghahanap ng mabibiktima. Agad na kumabog ng mabilis ang dibdib ni Mika. Alam niya ang klase ng mga taong ito. Sila ang mga anino ng nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan. Mga taong hindi marunong kumatok kundi naninipa ng pinto. Mabilis niyang hinila si Lian mula sa kinauupuan nito sa harap ng radyo. "Leon, magtago ka!" Ang bulong ni Mika. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng riin at pagmamadali. "Huwag na huwag kang lalabas o gagawa ng ingay kahit anong mangyari. Parang awa mo na." Bago pa man makapagtanong si Lian kung ano ang nangyayari, itinulak siya ni Mika sa loob ng makipot na espasyo sa ilalim ng lababo. Amoy lumang sabon, ipis at amag ang sumalubong sa kanya. Masikip ang taguan, sapat lang para sa isang tao, ngunit pilit na isiniksik ni Mika ang sarili sa may pintuan ng kabinet. Tinatakpan ng katawan ni Lian gamit ang mga nakatambak na palanggana at timba upang hindi ito makita kung sakaling pasukin sila.
Naramdaman ni Lian ang pagdikit ng kanilang mga balikat sa loob ng masikip na kadiliman. Ang init ng katawan ni Mika ay tila kuryenteng dumaloy sa kanyang sistema. Isang kakaibang pakiramdam sa gitna ng panganib. Rinig na rinig niya ang mabilis at malakas na tibok ng puso ng babae, tila isang tambol na naghuhudyat ng takot. Ang kanilang mga hininga ay naghahalo sa maliit na espasyo. Lumilikha ng isang intimitadong sandali na nabuo hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa matinding pangangailangang mabuhay. Sa ilalim ng lababo, sa gitna ng dilim, hinawakan ni Lian ang nanginginig at malamig na kamay ni Mika. Pinisil niya ito ng mariin, isang tahimik na pangako na handa siyang lumabas at ibuwis ang buhay niya kung sasaktan ng mga ito ang babae. Lumabas si Mika mula sa ilalim ng lababo, maingat na isinara ang maliit na pinto ng kabinet upang itago si Lian. Huminga siya ng malalim, pinapawi ang takot sa kanyang mukha at pinalitan ito ng tapang na ilang taon na niyang sandata sa lansangan. Hinarap niya ang pinto bago pa man ito tuluyang masira ng mga kumakatok. Bumukas ang pinto ng padabog at pumasok ang 4 na lalaki nang walang pasabi. Ang pinakanuno sa kanila ay may hawak na litrato. Ang malabong kuha ni Lian na nakaupo sa labas ng bahay noong isang araw. Marahas na idinikit ng lalaki ang litrato sa mukha ni Mika. Halos sumayad ang papel sa ilong ng dalaga. "Kilala mo ba ang lalaking to, miss? Huwag ka nang magsinungaling. May nakapagsabi sa amin na dito siya tumutuloy." Ang boses ng lalaki ay mababa, garalgal, at amoy alak at sigarilyo. Tinitigan ni Mika ang litrato at pagkatapos ay ang mga mata ng lalaki. Hindi siya kumurap kahit na nanginginig ang kanyang tuhod. "Wala akong kilalang ganyan. Maraming tambay dito sa daungan. Kung may hinahanap kayo, doon kayo magtanong sa barangay hall. Huwag sa bahay ng may bahay." Ngumisi ang lalaki. Isang nangising nagpapatindig ng balahibo at puno ng pangungutya. Matapang. Pero tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sa isang senyas ng leader, lumabas ang 2 tauhan nito mula sa bintana. Kitang-kita ni Mika at narinig ni Lian ang nangyayari sa labas. Ang maliit na kariton ng lugawan, ang kaisa-isang pinagkukunan ng ikabubuhay ni Mika para sa gamot ni Santi at pag-aaral ni Amihan, ay walang awang itinumba ng mga lalaki. Umalingaw-ngaw ang lagabog ng mabigat na kaldero sa semento. Ang tunog ng pagkabasag ng mga porselanang mangkok at mga kutsara ay tila pagbasag din sa puso ng isang ina. Ang mainit na lugaw na pinagpuyatang iluto ni Mika, madaling araw pa lang ay tumapon sa maruming kalsada, humalo sa putik at tubig kanal. Ang amoy ng luya, manok at bawang na dapat sana ay magbibigay ng ginhawa sa mga trabahador ay naging amoy ng nasayang na pagod at pangarap. Napanood ni Mika kung paano tapakan ng mga lalaki ang kanyang paninda. Dinudurog ang bawat pag-asa niyang makabangon ngayong araw. Nanatiling nakatayo si Mika. Nanginginig ang mga kamao sa gilid ng kanyang hita at namumuti ang mga buko ng daliri. Ngunit hindi siya umiyak sa harap ng mga demonyo. Ayaw niyang ibigay sa kanila ang kasiyahan na makita siyang durog at talunan. "Ito ang paunang bayad sa pagsisinungaling mo," sabi ng leader bago tumalikod at sumakay sa van. "Babalik kami. At sa susunod, hindi lang kaldero ang basag." Nang makaalis ang sasakyan ng mga lalaki at mawala ang ingay ng makina, saka lamang bumigay ang tuhod ni Mika. Napaupo siya sa sahig, tinatakpan ng kanyang mukha ng mga palad. Walang lumabas na boses, ngunit ang pagyugyog ng kanyang balikat ay sapat na upang maramdaman ni Lian ang bigat ng kanyang dalahin. Lumabas si Lian mula sa pinagtataguan. Ang kanyang paningin ay sapat na upang makita ang gulo sa labas at ang babaeng nakalugmok sa sahig. Dahan-dahan na siyang lumapit at lumuhod sa tabi ni Mika. Wala siyang sinabi dahil alam niyang walang salita ang makakapagbayad sa sinapit nito. Sa halip, inilagay niya ang kanyang kamay sa likod ni Mika. Hinahagod ito ng marahan. Pasensya na, Mika."
Bulong ni Lian. Ang boses ay puno ng sisi. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng bilyonaryo ang tunay na halaga ng bawat sentimo. Ang itinapong lugaw sa labas ay barya lang para sa kanya noon. Pero para kay Mika, iyon ay buhay ng kanyang mga anak. Habang inaalo ni Lian ang umiiyak na si Mika, sa kabilang bintana ng kapitbahay, isang matandang babae ang nakasilip sa siwang ng kurtina. Ang mga mata nito ay nakatuon hindi sa nasirang kariton, kundi sa mukha ni Lian na ngayon ay naiilawan ng poste ng kuryente. Dahan-dahang isinara ng matanda ang bintana at kinuha ang telepono. Ang katahimikan ng gabi ay muling binasag nang may marinig silang kaluskos sa may pintuan. Isang papel ang ipinuslit sa ilalim nito. Kinuha ito ni Lian at binasa gamit ang nanlalabo pa ring mga mata. Ang sulat kamay ay magulo. Tila isinulat sa pagmamadali gamit ang uling. Ngunit ang mensahe ay malinaw at nakakapanindig balahibo. Ilabas mo ang bulag bago maghating gabi. Kung hindi, susunugin namin ang buong bahay na ito kasama ang mga anak mo. Binitiwan ni Lian ang papel nang maamoy niya ang masangsang na singaw na pumasok mula sa ilalim ng pinto. Amoy ng gasolina na unti-unting kumakalat sa paligid ng kanilang tahanan. Hindi na hinintay ni Lian na tuparin ng mga demonyo ang kanilang banta. Ang masangsang na amoy ng gasolina na sumusuot sa ilalim ng pinto ay sapat na paalala na ang kanyang pananatili sa bahay na yon ay isang mitya ng kamatayan para sa pamilyang nagmagandang loob sa kanya. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng buwan, pinagmasdan niya ang mahimbing na tulog ni Mika at ng mga bata. Ang mukha ni Mika, kahit sa pagtulog, ay bakas pa rin ang pagod at ang mga luhang natuyo sa kanyang pisngi. Ito ang babaeng handang makipag-away sa mundo para lang maprotektahan ang kanyang pamilya at hindi hahayaan ni Lian na madamay ito sa gulo ng mga Monteverde. Dahan-dahang bumangon si Lian. Kumuha siya ng isang piraso ng papel mula sa kwaderno ni amihan at isang pudpud na lapis. Sa kabila ng nanlalabo pa ring paningin, isinulat niya ang mga huling salita ng paalam. Wala siyang maibibigay na ginto o salapi sa ngayon. Tanging ang kanyang pag-alis, ang pinakamahalagang regalo niya upang iligtas ang buhay ng mga ito. Ipinatong niya ang sulat sa tabi ng unan ni Mika, kasama ng isang pangakong babalik siya upang ayusin ang lahat. Walang lingon-lingon, binuksan ni Lian ang pinto at humakbang palabas sa dilim ng eskinita. Sinalubong siya ng malamig na hangin at ng nakakabinging katahimikan ng gabi. Alam niyang nag-aabang ang mga tauhan ni Yesela sa kanto. Handa na siyang magpabugbog, handa na siyang magpakaladkad. Huwag lamang madamay ang barong-barong na naging panandalian niyang tahanan. Naglakad siya patungo sa dulo ng kalsada kung saan nakaparada ang itim na van. Nandito na ako! Mahinang bulong ni Lian sa hangin. Itinataas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Tapusin na natin ito. Ngunit bago pa man siya madampot ng mga anino, biglang bumukas ang mga ilaw ng 3 sasakyan na mabilis na pumalibot sa lugar. Hindi ito mga tauhan ni Yesela. Nakita ni Lian ang pamilyar na bulto ni Attorney Nick na bumaba mula sa nangungunang sasakyan kasama ang mga piling pulis na pinagkakatiwalaan nito. Mabilis at tahimik ang naging operasyon. Walang putukan. Tanging ang mabilis na pagposas sa mga espiya ni Yesela na nagtangkang manlaban. Sir Lian, kailangan na nating umalis. Ligtas na po kayo, nagmamadaling sabi ni Nick habang inaalalayan ng bilyonaryo pasakay sa kotse. Nakuha na namin ang mga CCTV footage ng pagbabanta nila. Ito ang magiging huling pako sa kabaong ni Yesela. Pero sa ngayon, kailangan kayong mawala sa paningin ng lahat habang inihahanda namin ang kaso. Lumingon si Lian sa huling pagkakataon sa direksyon ng bahay ni Mika. Gusto niyang tumakbo pabalik. Gusto niyang yakapin ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging tao. Pero alam niyang mas mapapahamak ito kung mananatili siya.
Mabigat ang loob na sumama siya sa abogado. Iniiwan ang kanyang puso sa piling ng mga dukha. Kinabukasan, sumikat ang araw na may dalang bagong pag-asa para kay Mika. Mabilis siyang umuwi galing sa ospital, bitbit ang magandang balita at isang supot ng mainit na pandesal. Matagumpay ang naging paunang pagsusuri kay Santi at nakatakda na ang operasyon nito sa makalawa. Gusto niyang ibalita agad ito kay Leon. Gusto niyang sabihin na may pag-asa na sila, na hindi na sila kailangang matakot. "Leon, gising na! May dala akong almusal!" Masayang tawag ni Mika pagpasok ng pinto. Ngunit katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang sumagot. Walang lalaking nakaupo sa sulok na nag-aayos ng radyo. Malinis at maayos ang pagkakatupi ng kumot ni Leon. Sa ibabaw ng unan, nakita niya ang kapirasong papel. Kinuha ito ni Mika at habang binabasa ang nilalaman, unti-unting gumuho ang namamangiti sa kanyang mga labi. "Salamat sa pagiging daungan ko sa gitna ng bagyo. Aalis ako para hindi kayo malunod sa mga alon na humahabol sa akin. Patawad." Bumagsak ang supot ng pandesal sa sahig. Naramdaman ni Mika ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang uri ng sakit na hindi dulot ng gutom, kundi ng pangungulila. Sa maikling panahon, nasanay siyang nandyan si Leon. Nasanay siyang may kasalo sa hirap. Mabilis siyang tumakbo palabas. Hinanap ang lalaki sa bawat sulok ng daungan. Nagbabaka sakaling makita pa ang likod nito sa gitna ng karamihan. Ngunit wala. Naglaho na si Leon na parang bula. Umuwi si Mika na luhaan. Pagpasok niya sa kwarto, niyakap niya ng mahigpit ang naiwang lumang kamiseta ni Lian. Naamoy pa rin niya ang pinaghalong pawis nito at ang murang sabong panlaba na ginamit niya. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa tela at umiyak. Inaamin sa sarili na nahulog na ang loob niya sa isang lalaking hindi niya tunay na kilala. Sa gitna ng kanyang pagluha, napagtanto ni Mika na hindi lang siya nawalan ng isang border. Nawalan siya ng sandalan. Nawalan siya ng taong nagparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa sa pagbuhat ng mundo. Ngunit hindi pa natatapos ang pagpatak ng kanyang mga luha nang biglang tumahimik ang buong eskinita. Ang karaniwang ingay ng mga naglalarong bata at nagchichismisang mga kapitbahay ay tila binura ng isang mabigat na presensya. Naramdaman ni Mika ang kakaibang tensyon sa hangin. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palad at lumabas ng pinto upang tingnan ang dahilan ng katahimikan. Sa tapat mismo ng kanilang sirasirang barong-barong, isang napakalaki at makintab na itim na sasakyan ang nakaparada. Ang kintab nito ay halos sumakit sa mata. Isang malaking insulto sa putik at dumi ng paligid. Ang makina nito ay humuhugong ng pabulong, tila isang halimaw na nag-aabang ng kanyang hapunan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng backseat. Unang lumabas ang isang pares ng mamahaling sapatos na may matutulis na takong. Walang pakialam ang may-ari nito kahit bumaon ang takong sa malambot na lupa at putik ng eskinita. Sumunod na lumabas ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng pulang bestida na akmang-akma sa isang party sa hotel, hindi sa isang lugar na amoy kanal at tuyo. Kumislap ang mga diamanteng hikaw at kwintas ng babae sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang buhok ay perpekto ang pagkakaayos at ang kanyang mukha ay nababalot ng makapal na makeup na hindi kayang takpan ng bangis sa kanyang mga mata. Naamoy ni Mika ang matapang na pabango nito na humalo sa hangin. Amoy ng salapi at kapangyarihan. Nagkatinginan sila. Si Mika na may suot na kupas na t-shirt at namamagang mga mata kakaiyak laban kay Wisela na nakatayo ng tuwid at puno ng pagmamataas. Lumapit si Isela kay Mika. Ang bawat hakbang nito ay puno ng otoridad. Tila siya ang reyna na bumisita sa kanyang mga alipin. Hindi alam ni Mika kung sino ang babaeng ito, ngunit naramdaman niya ang panganib.
Akmang magtatanong sana si Mika kung ano ang kailangan nito, ngunit hindi na siya nabigyan ng pagkakataon. Walang pasabi at walang babala, itinaas ni Isela ang kanyang kamay at buong lakas na pinalipad ang kanyang palad sa pisngi ni Mika. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Napahawak si Mika sa kanyang pisngi na agad na mula at uminit. Tila umikot ang paningin ni Mika sa lakas ng sampal. Nalalasahan niya ang pait ng dugo sa gilid ng kanyang labi, habang nakahawak sa kanyang pisngi na nag-iinit sa sakit at kahihiyan. Ang katahimikan sa eskinita ay unti-unting napalitan ng bulungan. Ang mga kapitbahay na kanina lang ay naglilinis ng bakuran o naglalaba ay naglabasan na parang mga langgam sa asukal. Nakita ni Mika si Aling Marites sa unahan. Hawak ang cellphone at naka-live video. Sabik na sabik sa iskandalong bumubungad sa kanilang harapan. Tiningnan ni Gisela ang kanyang sariling palad na parang nandidiri siya sa balat ni Mika na dumampi rito. Kumuha ito ng isang puting panyo mula sa kanyang bag at pinunasan ang kanyang kamay bago ito ibinato sa putikan. Ikaw ba ang babaeng kumukupkop sa asawa ko? Ang matinis at mapangutyang tanong ni Gisela. Ang boses nito ay sadyang nilakasan para marinig ng buong barangay. Ang kapal din ng mukha mong magpanggap na disente. Sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, ang asawa ko pa talaga ang nilandi mo? Ano? Pera ba ang habol mo? O baka naman naghahanap ka lang ng magpapainit sa kama mo tuwing gabi? Nanginig ang buong katawan ni Mika. Ang galit ay mabilis na sumiklab sa kanyang dibdib, tinatalo ang takot. Wala akong inaahas na asawa. Si Leon ang tinulungan ko. Isang bulag na halos mamatay na sa gutom at lamig. Kung asawa mo siya, nasaan ka nung mga panahong yon? Bakit ako ang nagpapakain sa kanya habang ikaw nakasakay sa magarang kotse at puro alahas? Isang sarkastikong tawa ang pinakawalan ni Gisela. Humakbang ito palapit kay Mika. Ang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng makapal na maskara. Leon? Ang tanga mo naman, iha. Ang lalaking yon ay hindi si Leon. Siya si Leandro Monteverde, ang may-ari ng Monteverde Logistics, ang bilyonaryong ninakawan mo ng katinuan. Nanigas si Mika. Ang pangalang Monteverde ay parang bombang sumabog sa kanyang pandinig. Ang apelyidong kinamumuhian niya, ang apelyidong nakatatak sa crane na pumatay sa kanyang ama, ay ang apelyido ng lalaking pinatuloy niya, pinakain, at minahal ng palihim. Umatras siya, parang gustong isuka ang lahat ng alaala ng mga nakaraang araw. Niloko siya. Ginamit siya ng isang Monteverde para magtago. Hindi pinalampas ni Gisela ang pagkakataon. Humarap ito sa mga tsismosang kapitbahay na patuloy sa pagvivideo. Nagbago ang anyo ng mukha nito. Mula sa pagiging matapang ay naging isang kawawang biktima. Nakikita niyo ba ang babaeng yan? Sigaw ni Gisela habang tinuturo si Mika na nanginginig sa gilid. Siya ang dahilan kung bakit nawawala ang asawa ko. Nilason niya ang isip ni Lian. Itinago niya ito rito para perahan. Isa siyang kriminal. Isa siyang kabit na sumisira ng pamilya. Sinungaling. Sigaw ni Mika. Ngunit ang kanyang boses ay nilunod ng bulungan at husga ng mga tao. Ang tingin ni na Aling Marites ay puno ng mali siya. Sa mata ng madla, ang mahirap ay laging mukhang pera at ang mayaman ay laging tama. Sininyasan ni Gisela si Kian at ang mga tauhan nito. Halughugin ang bahay na yan. Sigurado akong nandyan ang mga aninakaw nilang alahas at pera mula sa asawa ko. Kunin niyo ang lahat bilang ebidensya. Walang awang pumasok ang mga lalaki sa loob ng munting barong-barong. Narinig ni Mika ang pagkabasag ng mga plato, ang tunog ng pagtumba ng maliit na mesa, ang pagkalas ng mga dingding na plywood, ang sagradong espasyo kung saan sila nangarap at nagtawanan ni Leon ay binababoy ng mga taong hindi alam ang halaga ng paghihirap. Huwag! Parang awa niyo na! Sigaw ni Mika. Akmang susugod sa loob,
Ngunit hinarang siya ni Kian. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Isela si amihan na umiiyak sa isang sulok hawak ang isang lumang manika. Ngumisi ang donya. Lumapit ito sa bata at hinawakan ng mahigpit ang braso nito. At ang batang ito? Sabi ni Isela habang pilit na hinihila si amihan. Hindi ligtas sa puder ng isang kriminal. Dadalhin ko siya sa DSWD. Mas mabuti pang lumaki sa ampunan kaysa lumaki sa piling ng isang pokpok na tulad ng kapatid niya. Ate, tulungan mo ako. Ate Mika, sigaw ni amihan. Nagpupumiglas habang kinakaladkad siya ng ginang papunta sa sasakyan. Doon nagdilim ang paningin ni Mika. Nawala ang takot, nawala ang hiya. Ang natira na lang ay ang bagsik ng isang ina at kapatid. Sumugod siya kay Yesela na parang tigring na sugatan. Bitawan mo ang kapatid ko! Sigaw ni Mika. Akmang aabutin niya ang buhok ni Yesela. Ngunit mabilis na humarang si Kian. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Kian kay Mika. Tumalsik ang dalaga at bumagsak ng patiwarik sa maputik na kanal sa gilid ng kalsada. Ang maruming tubig ay pumasok sa kanyang bibig at ilong. Basang-basa, puno ng putik at duguan ng labi. Sinubukan ni Mika na gumapang pabalik. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lupa. Pilit na humahanap ng kapitan habang ang mga kapitbahay ay nanonood lang, walang ginagawa, walang tumutulong. Tumawa si Yesela, pinagpag ang kanyang damit na para bang nadumihan lang ng alikabok. Tingnan mo ang sarili mo. Bagay ka dyan. Sa putikan. Diyan naman talaga nababagay ang mga katulad nyo. Walang kwenta. Basura. Itinaas ni Mika ang kanyang mukha. Ang kanyang mga luha ay humalo sa putik sa kanyang pisngi. Ang dignidad niya ay tinapakan. Ang pagkatao niya ay dinuraan. Wala na siyang lakas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinihintay na lang na matapos ang bangungot na ito. Hiniling niya na sana ay lamunin na lang siya ng lupa. Ngunit biglang tumigil ang tawanan ng mga lalaki. Biglang huminto ang paghihila kay amihan. Ang ingay ng mga tsismosa ay naputol na parang kable ng kuryente. Isang nakakabininging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Mula sa dulo ng eskinita, isang pamilyar ngunit makapangyarihang boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang boses ng isang bulag na nanghihingi ng awa. Ito ang boses ng isang haring nagbalik upang bawiin ang kanyang trono. Bitawan mo ang pamilya ko, napadilat si Mika. Sa dulo ng kalsada, nakatayo si Lian. Hindi siya nakasuot ng lumang kamiseta. Nakasuot siya ng isang perpektong itim na suit na gawa sa pinakamahaling tela. Ang kanyang buhok ay maayos. Ang kanyang tindig ay matuwid at puno ng otoridad. At higit sa lahat, ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa kawalan. Ang mga mata niya ay matalim, malinaw, at nakapako ng diretso kay Yesela na parang laser na handang sumunog. Wala nang bulag. Ang demonyo ay gising na. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng eskinita. Ang hangin ay bumigat. Puno ng tensyon na halos maaaring hawakan. Ang lahat ng mata ay nakapako kay Leandro Monteverde. Ang lalaking inakala nilang isang hamak na bulag na ngayon ay nakatayo ng tuwid. Suot ang kapangyarihan at yaman na muling bumabalot sa kanya. Namutla si Isela. Ang kulay ng kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi na kanina lang ay puno ng lason at pangaalipusta ay nagsimulang manginig. Sa isang iglap, naglaho ang bangis ng donya at napalitan ito ng isang pilit at desperadong nangiti. Ang kanyang survival instinct ay gumana agad. Mabilis siyang nagpalit ng maskara. Lian, mahal ko. Sigaw ni Yesela. Ang boses ay biglang naging matinis at puno ng pekeng kagalakan. Tumakbo siya palapit sa asawa, nakadipa ang mga braso na parang isang nasasabik na esposa. Diyos ko, salamat at buhay ka. Alam mo bang halos mabaliw ako kakahanap sa'yo? Akala ko patay ka na sa aksidente. Bakit hindi ka umuwi agad? Sino ang nagtago sa'yo rito?
Akmang yayakapin na sana ni Gisela si Lian. Ididikit na sana nito ang kanyang katawan na puno ng mamahaling pabango sa suit ng asawa. Ngunit huminto siya. Huminto siya hindi dahil gusto niya, kundi dahil sa lamig ng titig ni Lian. Ang mga mata ng bilyonaryo ay walang buhay, walang pagmamahal, walang awa. Para siyang nakatingin sa isang ipis na kailangang tapakan. Hindi nagsalita si Lian. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at ikinaway ito sa ere. Mula sa likuran ng mga itim na sasakyan, sunod-sunod na bumaba ang mga nakaunipormeng pulis kasama si attorney, Nick at ang ilang matataas na opisyal ng NBI. Ang mga ilaw ng sirena ay tahimik na kumislap, pula at asul, na sumasayaw sa maputik na pader ng mga barong-barong. Anong ibig sabihin nito, Lian? Nauutal na tanong ni Gisela, unti-unti nang umaatras. Lumingon siya kay Kian, ngunit ang kanyang kabit ay namumutla na rin at akmang tatakbo pabalik sa van. Huli na. Hinarang siya ng 2 pulis at agad na pinusasan. Naglabas si Lian ng isang maliit na voice recorder mula sa kanyang bulsa. Itinapat niya ito sa mikropono ng megaphone na hawak ng isang pulis. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa buong barangay. Ang boses ni Gisela. Nakakadiri siyang hawakan, Kian. Kaunting panahon na lang, mabubulag na ng tuluyan ang tangang yan. Lason, mental hospital. Pabigat. Narinig ng lahat, mula kay Aling Marites hanggang sa mga batang naglalaro. Ang plano ng pagpatay. Ang mga kapitbahay na kanina ay kumampi kay Gisela ay sabay-sabay na napasinghap. Ang tingin ng paghanga sa Mrs. Monteverde ay napalitan ng pandidiri. Ang maskara ng mabuting asawa ay tuluyan ng nabasag sa harap ng publiko. Huli ka sa akto, Mrs. Monteverde, malamig na sabi ni Attorney Nick habang inilalabas ang warrant of arrest, attempted parricide estafa at illegal detention. Hindi! Hindi totoo yan! Edited yan! Tili ni Gisela habang pinoposasan siya ng mga babaeng pulis. Nagpupumiglas siya. Sinisipa ang putik. Nawawala ang poise at dignidad. Lian, asawa mo ako. Paano mo nagawa ito sa akin? Ako ang nag-alaga sa'yo. Lumapit si Lian kay Gisela. Yumuko siya ng kaunti upang magpantay ang kanilang mga muka. Ang boses niya ay bulong, ngunit sapat para marinig ng babaeng sumira sa buhay niya. Ikaw ang pumatay sa asawa mo, Gisela. Ang nakikita mo ngayon ay ang multo na bumalik para singilin ka. Habang isinasakay si Gisela at Kian sa patrol car, patuloy ang pagsigaw at pagmumura ng babae. Isinisisi ang lahat kay Mika, kay Lian, sa mundo, sa lahat maliban sa sarili niya. Nang makaalis ang mga sasakyan ng pulis, naiwan ang katahimikan. Humarap si Lian sa direksyon kung saan nakalugmok pa rin si Mika, ang babaeng nagpakain sa kanya noong wala siyang makain. Ang babaeng nagtanggol sa kanya kanina lang habang siya ay nagtatago sa dilim. Nakaupo pa rin ito sa putikan, basang-basa. Ang buhok ay magulo at may malaking pasa sa pisngi mula sa sampal ni Gisela. Si Amihan ay umiiyak habang yakap-yakap ang ate niya. Parang dinurog ang puso ni Lian. Ang tagumpay laban kay Gisela ay naging abo sa kanyang panlasa nang makita niya ang kalagayan ni Mika. Hindi niya ininda ang kanyang mamahaling sapatos o ang kanyang Italian suit. Lumakad siya sa gitna ng putik. Lumuhod siya sa harap ni Mika, hindi alintana ang dumi na kumapit sa kanyang tuhod. Puno ng pagsisisi at pagmamahal ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay upang tulungan itong tumayo. Mika! Bulong ni Lian. Ang boses ay basag. Patawad! Nandito na ako. Ligtas na kayo. Tinitigan ni Mika ang kamay na nakalahad sa kanya. Malinis, makinis, ang kamay ng isang bilyonaryo. Tumingala siya at tinitigan ang mukha ni Lian, ang mukha ng lalaking tinawag niyang Leon, ang mukha ng lalaking minahal niya, at ang mukha ng may-ari ng Monteverde Logistics,
Ang kumpanyang pumatay sa tatay niya. Isang matinding apoy ng galit at sakit ang sumiklab sa mga mata ni Mika. Pak! Buong lakas na tinapik ni Mika ang kamay ni Lian palayo. Ang tunog ng pagtanggi ay mas masakit pa kay Lian kaysa sa anumang sugat. Tumayo si Mika ng mag-isa. Nanginginig ang kanyang mga binti. Puno ng putik ang kanyang damit. Ngunit ang kanyang dignidad ay buo at matigas. Tiningnan niya si Lian hindi bilang isang kakampi, kundi bilang isang estrangherong halimaw na pumasok sa kanilang buhay. "Huwag mo akong hawakan," malamig na sabi ni Mika. Ang boses niya ay walang emosyon, parang patay na. "Huwag na huwag mo kaming didikitang magkapatid." "Mika, makinig ka. Ginawa ko to para protektahan kayo." Pagmamakaawa ni Lian, akmang hahawakan sana ang braso ng dalaga. Umatras si Mika. "Protektahan? Ginamit mo kami. Ginawa mo kaming taguan habang naglalaro kayo ng asawa mo. Alam mo kung gaano kalaki ang galit ko sa mga Monteverde, di ba? Alam mo na kayo ang pumatay sa tatay ko. Pero anong ginawa mo? Nagsinungaling ka sa harap ko gabi-gabi. Pinakain kita ng huling kanin namin, inalagaan kita, habang ikaw, pinagtatawanan mo siguro kami sa isip mo. Hindi totoo yan, Mika. Minahal ko kayo. Totoo lahat ng naramdaman ko." "Umalis ka," putol ni Mika. Itinuro niya ang labasan ng eskinita. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. "Umalis ka sa pamamahay ko, Mr. Monteverde. At huwag na huwag ka nang babalik. Para sa akin, patay na si Leon. At ang kaharap ko ngayon ay wala lang kundi isa pang mayaman na manloloko." Bumagsak ang mga balikat ni Lian. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihin na siya ang nagbayad ng operasyon ni Santi, na aayusin niya ang lahat. Pero nakita niya sa mga mata ni Mika ang isang pader na mas mataas at mas matibay pa sa anumang pader ng mansyon. Isang pader na gawa sa tiwala na nabasag. Sa gitna ng nagbubunying mga kapitbahay dahil sa pagkakahuli sa kontrabida, 2 puso ang tahimik na nagkadurog-durog sa gitna ng putikan. Tumalikod si Mika, hinila si Amihan at Santi, papasok sa kanilang sirang bahay, at padabog na isinara ang pinto sa mukha ng bilyonaryo. Naiwan si Lia na nakatayo sa labas. Mayaman, makapangyarihan, malinaw ang mata. Pero pakiramdam niya, ngayon siya tunay na nabulag at nawalan ng lahat. Bumalik si Lian sa kanyang mansyon, ang palasyong dati niyang ipinagmamalaki bilang simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit sa pagbukas ng malalaking pinto, sinalubong siya ng nakabibiging katahimikan. Ang marmol na sahig ay malinis at makintab, ang mga chandelier ay kumikinang, ngunit ang hangin ay malamig at walang buhay. Wala ang matinis na halakhak ni Amihan na naglalaro ng manika. Wala ang amoy ng sinangag at tuyo ni Mika tuwing umaga. Wala ang init ng isang tahanang binuo sa gitna ng kahirapan. Sa unang gabi ng kanyang pagbabalik, hindi magawang matulog ni Lian sa kanyang king-size bed. Masyadong malambot ang kutsyon, tila nilalamon siya nito sa sobrang luwag. Hinahanap ng kanyang likod ang tigas ng papag at ang siksikan sa loob ng barong-barong. Sa huli, kumuha siya ng unan at natulog sa sahig ng kanyang kwarto. Nakatingin sa kisame habang iniisip ang babaeng nagtaboy sa kanya. Kinabukasan, pumasok si Lian sa kanyang opisina sa Monteverde Logistics. Hindi siya nagsuot ng mamahaling suit. Nakasuot lamang siya ng simpleng polo barong. Ang una niyang hinarap ay hindi ang mga kita ng kumpanya, kundi ang isang sobrang ipinadala ni Mika. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay ang tumpok ng pera, ang eksaktong halaga na ibinayad ng anonymous donor sa ospital para kay Santi. Nalaman ni Lian mula kay attorney Nick na isinanla ni Mika ang titulo ng maliit nilang lupa sa probinsya at nangutang sa mga kamag-anak para lang mabuo ang halagang ito. Kasama ng pera ay ang isang maikling liham na isinulat sa likod ng resibo ng kuryente.
Hindi nabibili ng utang na loob ang pagkatao namin. Salamat sa tulong, Mr. Monteverde. Pero hindi namin kailangan ng pera ng pumatay sa tatay ko. Napapikit si Lian. Ang bawat salita ay parang latigo sa kanyang konsensya. Na-realize niya na ang pader na itinayo ni Mika ay hindi gawa sa bato, kundi gawa sa dangal. At hindi ito kayang tibagin ng kahit anong yaman. Sa halip na magmukmok, kumilos si Lian. Ipinatawag niya ang buong board of directors at ang mga pinuno ng unyon ng mga manggagawa. Sa harap ng lahat at sa harap ng mga kamera ng media, inilabas niya ang mga tinatagong dokumento ng nakaraang administrasyon, ang mga ebidensya ng kapabayaan ni Kian at ng dating management na nagdulot ng aksidente sa daungan 3 taon na ang nakalilipas. Ako si Leandro Monteverde at inaamin ko ang aking pagkukulang. Seryosong pahayag ni Lian sa live television. Nabulag ako ng kita at nakalimutan ko ang mga taong nagbubuhat ng kumpanyang ito. Mula sa araw na ito, pananagutan ko ang lahat. Ang hustisya para sa mga biktima, lalo na sa pamilya de la Cruz, ay ibibigay ko hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang pag-amin sa kasalanan. Sa loob ng ospital, habang binabantayan ang natutulog na si Santi, napanood ni Mika ang balita. Nakita niya ang pagluhod ni Lian sa harap ng monumento ng mga manggagawa. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang parehong mga mata ng leon na nakilala niya. Kumirot ang kanyang puso. Gusto niyang maniwala, pero ang takot na muling masaktan ay napakalakas pa rin. Pinatay niya ang TV at tumingin sa bintana. Dumilim ang langit. Ang mga ulap ay nagkulay abo at ang hangin ay nagsimulang humagupit. Isang malakas na bagyo ang paparating sa Puerto Bituin. Dahil kailangang bayaran ang mga inutang, napilitan si Mika na pumasok sa bago niyang trabaho bilang checker sa isang lumang bodega malapit sa dagat. Binaliwala niya ang babala ng bagyo, iniisip na kailangan niyang kumita. Ngunit habang tumatagal ang gabi, lalong lumakas ang hangin at ulan. Ang tubig dagat ay nagsimulang umapaw at pumasok sa loob ng bodega. Ang mga lumang container van ay nagsimulang umugong sa lakas ng hangin. Nagpanik ang mga trabahador. Nagtakbuhan sila palabas, ngunit si Mika ay natrap sa dulo ng pasilyo nang bumagsak ang isang tumpok ng mga kahon, humaharang sa kanyang daanan. Tumaas ang tubig hanggang tuhod, tapos hanggang bewang. Madilim, malamig at nakakatakot. Sumigaw si Mika ng tulong, pero nilunod ng ulan ang kanyang boses. Naisip niya si Santi at amihan. Naisip niya na baka ito na ang katapusan. Sa gitna ng kanyang takot, isang pangalan ang kusang lumabas sa kanyang bibig. Leon. Tila dininig ng langit ang kanyang tawag. Sa gitna ng dilim at rumaragasang tubig, isang anino ang sumuot sa butas ng gumuhong pader. Hindi ito nakasuot ng kapote. Basang-basa ang kaniyang puting polo at ang buhok niya ay nakadikit sa kanyang mukha. Si Lian, hindi siya nagpadala ng rescue team. Siya mismo ang sumugod. Mika, nasaan ka? Sigaw ni Lian. Ang boses ay puno ng pag-aalala na mas malakas pa sa bagyo. Lian, nandito ako. Sagot ni Mika, umiiyak sa halong takot at ginhawa. Mabilis na lumangoy at tumakbo si Lian sa baha. Nang makita niya si Mika, agad niya itong hinila palapit at niyakap ng mahigpit. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Hindi na kita iiwan. Akmang ilalabas na sana niya si Mika nang makarinig sila ng isang nakakabininging lagutok mula sa itaas. Tumingala si Lian at nakita ang isang malaking biga ng kahoy na bumigay mula sa bubong at pabagsak na diretso kay Mika. Walang pag-aalinlangan, walang pag-iisip. Mabilis na ipinihit ni Lian ang kanyang katawan at niyakap si Mika. Ginawang panangga ang sarili niyang likod. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Naramdaman ni Mika ang bigat ng pagbagsak ng kahoy sa likod ni Lian. Narinig niya ang pigil na daing ng panlalaki sa kanyang tainga. Isang tunog ng matinding sakit.
Bumigat ang katawan ni Lian at dahan-dahan itong napaluhod sa tubig habang nakayakap pa rin ng mahigpit kay Mika para protektahan ito. Lian! Lian! Sigaw ni Mika, hinahawakan ang mukha ng lalaki na namumutla at nanginginig. Tumingin si Lian sa kanya, pilit nang ngumingiti kahit na dumadaloy ang dugo mula sa kanyang ulo. Sabi ko sa'yo, ako ang magiging daungan mo kahit anong mangyari. Pagkatapos ay dahan-dahang pumikit si Lian at bumagsak sa mga bisig ng babaeng mahal niya, habang ang bagyo ay patuloy na nagngangalit sa kanilang paligid. Sa gitna ng rumaragasang baha at kadiliman ng bodega, ang mundo ni Mika ay lumiit sa iisang bagay na lamang. Ang bigat ng katawan ni Lian na nakadagan sa kanya. Ang mainit na dugong dumadaloy mula sa ulo ng bilyonaryo ay humalo sa malamig na tubig ulan, isang mapulang paalala ng sakripisyong ginawa nito para sa kanya. Lian, gumising ka! Huwag mo akong iiwan! Ang sigaw ni Mika, ang boses ay paos at basag sa pag-iyak. Sinubukan niyang buhatin ang lalaki, ngunit masyadong mabigat ang kahoy na nakadagan sa likod nito. Sa bawat segundong lumilipas, pakiramdam ni Mika ay siya ang pinapatay. Ang galit, ang pride, ang hinanakit sa mga Monteverde. Lahat ng yon ay inanod ng baha. Ang natira na lamang ay ang takot na mawalan ng taong mahalaga sa kanya. Dumating ang rescue team na ipinadala ni Attorney Nick. Narinig ni Mika ang ingay ng mga radyo, ang pagsigaw ng mga utos, at ang tunog ng chainsaw na humihiwa sa kahoy. Nang maialis ang bigat sa likod ni Lian, agad itong isinakay sa stretcher. Sumama si Mika sa ambulansya, hawak-hawak ang malamig na kamay ng lalaki habang binabagtas nila ang baha patungo sa ospital. Sa loob ng emergency room, naiwan si Mika sa labas. Nakaupo siya sa isang matigas na upuang bakal, basang-basa, nanginginig, at nagdarasal sa lahat ng santong kilala niya. Ang amoy ng gamot at alkohol ay nagpaalala sa kanya ng sakit ni Santi. Pero ngayon, iba ang takot. Natatakot siyang ang lalaking nagligtas sa anak niya ay hindi na masisilayan ng bukas. Lumipas ang ilang oras na parang taon. Lumabas ang doktor at sinabing ligtas na si Lian. Bagamat may bali ito sa balikat at nangangailangan ng matinding pahinga dahil sa head trauma. Pumasok si Mika sa kwarto. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng monitor ng puso ang naririnig. Nakahiga si Lian. Maputla. May benda sa ulo at nakasemento ang braso. Dahan-dahang lumapit si Mika sa gilid ng kama. Hindi na niya napigilan ang sarili. Yumuko siya, isinubsob ang kanyang muka sa palad ng lalaki at umiyak ng tahimik. Ang tanga mo! Ang tanga-tanga mo, Leon! Bulong ni Mika sa pagitan ng mga hikbi. Bakit mo isusugal ang buhay ng isang bilyonaryo para sa isang katulad ko? Dahil anhin ko ang bilyon kung wala ka naman. Napaangat ng ulo si Mika. Gising na si Lian. Ang mga mata nito, bagamat pagod at mapungay, ay nakatingin sa kanya ng may halong lambing at sakit. Gising ka na, sabi ni Mika. Pinapahid ang kanyang mga luha. Huwag kang gumalaw. Tatawagin ko ang doktor. Hinawakan ni Lian ang pulsuhan ni Mika. Pinipigilan itong umalis. Huwag. Dito ka lang. Gusto ko, ikaw ang una kong makita. Naupo muli si Mika. Tinitigan niya si Lian, hindi bilang isang Monteverde, kundi bilang ang lalaking nakasama niya sa hirap, ang lalaking nagkumpuni ng radyo, ang lalaking nagbalat ng isda para sa kanila. Patawad, Lian, basag na sabi ni Mika. Patawad kung naging mapanghusga ako. Patawad kung itinaboy kita. Natakot lang ako. Natakot ako na baka niloloko mo lang kami. Na baka isa lang kaming laro para sa'yo. Umiling ng dahan-dahan si Lian. Naintindihan ko, Mika. May karapatan kang magalit. Ang pamilya ko ang kumuha ng ama mo. Ang pangalan ko ang nagdala ng pahirap sa inyo. Pero maniwala ka. Noong mga panahong bulag ako at walang-wala, doon ko lang nakita ang totoong kulay ng mundo. Sa loob ng barong-barong nyo, doon ko naramdaman na tao ako.
Hindi ako si CEO. Hindi ako si Sir Lian. Ako lang si Leon, na tinanggap niyo kahit wala akong maibigay. Hinawakan ni Lian ang pisngi ni Mika gamit ang kanyang maayos na kamay. Ang hinlalaki nito ay marahang humaplos sa balat ng dalaga. Ikaw ang daungan ko, Mika. Patuloy ni Lian. Ang boses ay puno ng sinseridad. Sa dinami-dami ng barko at kargamento na dumaan sa pantalan ko, ikaw lang ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Kaya kong ipamigay ang lahat ng yaman ko, huwag ka lang mawala sa akin. Hindi na nakasagot si Mika. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Lian na nasa pisngi niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at idiniin ang kanyang mukha sa palad ng lalaki. Isang golden moment ng pagsuko at pagtanggap. Wala ng pader. Wala ng pride. Tanging dalawang pusong naghilom sa pamamagitan ng pagpapatawad. Huwag mo na ulit gagawin yun, bulong ni Mika habang tumutulo ang luha sa palad ni Lian. Huwag mo na akong tatakutin ng ganito. Pangako, sagot ni Lian. Dahan-dahang inilapit ni Lian ang kanyang mukha kay Mika. Sa gitna ng amoy ng gamot at tunog ng ulan sa labas ng bintana, hinalikan niya ang noo ng dalaga. Isang halik na hindi nagmamadali, hindi mapusok, kundi puno ng respeto at pangako ng proteksyon. Ito ang halik ng isang lalaking handang manatili, hindi lang sa ginhawa, kundi lalo na sa hirap. Lumipas ang isang linggo. Hupa na ang baha sa Puerto Bituin. Ang araw ay muling sumikat, nagbibigay ng gintong kulay sa mga bubong ng mga bahay. Nakalabas na ng ospital si Lian, bagamat nakasling pa rin ang kanyang braso. Nasa tapat si Mika ng kanilang lumang barong-barong na ngayon ay inaayos na ng mga karpentero. Hindi mga tauhan ng Monteverde, kundi mga kapitbahay na nagbayanihan matapos malaman ang katotohanan. Si Aling Marites ay nahihiyang nag-abot ng ulam kay Mika bilang suhol at paghingi ng tawad sa kanyang mga tsismis. Habang nagwawalis si Mika sa bakuran, narinig niya ang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan. Huminto ang isang simpleng SUV sa tapat ng kanilang bahay. Hindi ito ang marangyang limousine ni Lian noon, kundi isang sasakyang pangpamilya. Bumaba si Lian. Wala na ang mamahaling suit. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong, tulad ng isang ordinaryong tao. Ngumiti siya kay Mika. Isang ngangiting umaabot sa mata, walang halong bigat ng nakaraan. Ngunit ang dala ni Lian ay hindi bulaklak o regalo. May hawak siyang isang brown na sobre na galing sa korte. Ang desisyon para sa kaso ni Isela at ang hinaharap ng kanilang relasyon ay nasa loob nito. Nagkatinginan sila. Alam ni Mika na sa pagtatapos ng kabanatang ito, isang bagong libro ng buhay ang kanilang bubuksan. Isang buhay na hindi na base sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan at pagmamahal. Isang taon na ang lumipas mula nang humupa ang bagyo, ngunit sa loob ng Correctional Institution for Women, ang hangin ay nananatiling malamig at amoy kalawang. Sa isang masikip na selda sa dulo ng pasilyo, nakaupo ang isang babaeng dating tinatawag na Punya. Wala na ang makapal na makeup, wala na ang mamahaling alahas, at ang kanyang buhok na dating inaayos sa salon araw-araw ay ngayon ay buhaghag at puno ng puti. Si Ysela, na ngayon ay kilala na lamang bilang inmate 402, ay nakatulala sa isang gusot na dyaryo na ipinuslit sa kanya ng isang dalaw. Ang kanyang mga kamay, na dati humahawak lang ng wine glass, ay ngayon ay magaspang na dahil sa paglalaban ng uniforme ng ibang preso. Sa pahina ng dyaryo, nakita niya ang litrato ng isang masayang kasalan sa tabing dagat. Nakita niya ang namangiti ni Lian, isang namangiting hindi niya kailanman nakita noong sila pa ang magkasama. Napuno ng inggit at galit ang kanyang dibdib, ngunit wala na siyang magagawa. Ang kanyang sigaw ay nilamon ng matitibay na pader ng kulungan. Ang kanyang kasakiman ang naging sarili niyang hawla, at ang kanyang kabaliwan ang naging kaisa-isa niyang kasama. Ito ang kabayaran sa paglalaro ng apoy. Sa huli, siya mismo ang natupok. Samantala, sa isang pribadong resort sa Batangas,
Malayo sa ingay ng syudad at mapanghusgang mata ng lipunan, ang hangin ay puno ng amoy ng dagat at bulaklak. Tumatakbo si Santi sa puting buhanginan, hinahabol ang mga alon na humahampas sa pampang. Wala na ang panghihina, wala na ang takot sa kanyang dibdib. Ang peklat ng operasyon sa kanyang puso ay naging simbolo na lamang ng kanyang pangalawang buhay. Sa di kalayuan, inaayos ni Amihan ang mga bulaklak sa aisle. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida at bagamat nag-aaral na siya sa isang magandang eskwelahan, nanatili ang kanyang pagiging mapagkumbaba. Siya pa rin ang batang marunong tumanaw ng utang na loob. Sa harap ng isang simpleng altar, nagawa sa kawayan at pinalamutian ng mga sampagita, nakatayo si Leandro Lian Monteverde. Hindi siya nakasuot ng tuksido. Nakasuot siya ng isang puting linen na polo na nakatupi ang manggas hanggang siko at ang kanyang paa ay nakayapak sa buhangin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa luha ng sakit, kundi sa luha ng pasasalamat. Tinitigan niya ang kanyang pulsuhan. Wala doon ang Rolex o Patek Philippe. Ang suot niya ay ang lumang gintong relo na minsang isinanla ni Mika para iligtas ang buhay ni Santi. Ang relo na tinubos niya at pinili niyang isuot sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Ito ang paalala na ang oras ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga sandaling kapiling mo ang taong mahal mo. Nagsimulang tumugtog ang gitara. Dahan-dahang naglakad si Mika palapit sa kanya. Wala itong suot na mamahaling gown na gawa ng sikat na designer. Ang suot niya ay isang simpleng bestida na siya mismo ang nagtahi. Ngunit para kay Lian, ito ang pinakamagandang damit na nakita niya. Ang mukha ni Mika ay walang bahid ng make-up, tanging ang natural na kinang ng isang babaeng nakatagpo ng kapayapaan matapos ang mahabang pakikibaka. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa altar, naramdaman nila ang kalyo at peklat ng isa't isa, mga markang nagkukwento ng kanilang pinagdaanan. Lian, simula ni Mika sa kanyang panata, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Noong una kitang nakita, akala ko isa ka lang pasakit. Akala ko, ang mga tulad mo ay marunong lang kumuha at hindi marunong magbigay. Pero tinuruan mo akong buksan ang puso ko. Tinuruan mo akong magpatawad, hindi dahil nakalimutan ko na ang nakaraan, kundi dahil mas mahalaga ang kinabukasan nating dalawa. Ikaw ang naging liwanag ko noong panahong akala ko ay wala nang katapusan ng dilim. Hindi kita pinili dahil sa pangalan mo o sa yaman mo, kundi dahil sa puso mong nahanap ko sa loob ng madilim nating bahay. Salamat dahil pinatunayan mo sa akin na hindi lahat ng makapangyarihan ay nakakalimot at hindi lahat ng sugat ay kailangang mag-iwan ng pait. Huminto si Mika. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Hinigpitan ni Lian ang hawak sa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, sa harap ng maraming tao, hinayaan ng bilyonaryo na tumulo ang kanyang mga luha nang walang halong kahihiyan. Mika, simula ni Lian, ang kanyang boses ay malalim at puno ng paninindigan. Noong nakakakita pa ako, wala akong totoong nakikita. Nabubuhay ako sa isang mundong puro numero at mga kontrata. Iniisip na ang lahat ng tao ay may presyo. Noong nabulag ako, doon ko lang natuklasan ang tunay na liwanag. Doon ko natutunang makinig sa pintig ng puso at damhin ang tapat na pag-aalaga. Ikaw ang nagligtas sa akin, hindi lang mula sa kapahamakan, kundi mula sa sarili kong kadiliman. Pangako, sa bawat araw na darating, ang aking mga mata ay gagamitin ko lamang upang pagmasdan ang iyong ganda. At ang aking mga kamay ay gagamitin ko lamang upang itayo ka at protektahan ang ating pamilya. Ikaw ang aking huling daungan. Walang palakpakan ang bumasag sa katahimikan. Tanging ang banayad na tunog ng mga alon na humahalik sa pampang at ang malungkot ngunit payapang awit ng gitara sa malayo. Nagpalitan sila ng mga simpleng gintong singsing, ngunit para sa kanila, ang mga ito ay mas mabigat pa sa anumang korona. Sa harap ng langit at dagat,
Tinapos nila ang seremonya sa isang mahaba at matamis na halik. Isang halik na sumisimbolo sa paglimot sa sakit at pagtanggap sa bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, na itatag na ang Second Harbor Foundation. Hindi ito isang kumpanya na naghahabol ng kita, kundi isang silungan para sa mga pamilya ng mga manggagawang biktima ng aksidente sa pantalan. Si Lian mismo ang bumibisita sa mga eskinita, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang kaibigang marunong makinig. Ang dating imperyo ng Monteverde Logistics ay nagbago rin. Ang kaligtasan at kapakanan ng bawat kargador ang naging pangunahing prioridad, sapat upang mabigyan ng hustisya ang alaala ng ama ni Mika. Isang hapon, habang nagpapahinga ang mag-asawa sa beranda ng kanilang bahay sa Batangas, pinapanood nila sina Santi at Amihan na masayang nagtatanim ng mga punla ng sampagita sa hardin. Ang bango ng mga bulaklak ay humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Isinandal ni Mika ang kanyang ulo sa balikat ni Lian, habang ang lalaki ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang buhok. "Masaya ka ba, Leon?" Malambing na tanong ni Mika, gamit ang pangalang nakasanayan niya sa dilim. Ngumiti si Lian at hinalikan ang tuktok ng ulo ng kanyang asawa. "Ngayon ko lang naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging sapat. Wala akong kailangan kundi ang kapayapaang ito." Tumingin sila sa malayo, kung saan ang araw ay tuluyan nang lumulubog sa abot-tanaw, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Ang dilim ay muling darating, ngunit hindi na sila natatakot. Dahil alam nila, hanggat may pagmamahal na marunong magsakripisyo at magpatawad, laging may liwanag na maghihintay sa bawat umaga. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo at apelyido. Ito ay tungkol sa mga taong pinili mong samahan sa gitna ng unos at sa mga pusong pinili mong gawing tahanan. Dito nagtatapos ang kwento ni Lian at Mika. Sa isang daungan kung saan wala ng alon na masyadong malakas at wala ng gabing masyadong madilim para sa mga pusong nakahanap na ng kanilang ligaya.